Kung sa akin kayo, sa akin lamang kayo, pinupukpok ko ang sa akin. Amen. Ang kapatid na tira, kapatid na dito. Paki-taas natin si Sebastian. Iaalay natin siya sa Panginoon. Si Sebastian. Mga kapatid, narito ngayon, si kapatid na Sebastian, bahagi ng kaharian ng Diyos. At magpasalamat tayo sa Ama, nakukumpleto na ang bilang ng Injil. Talakpakan natin ang Panginoon. Konti na lang. Manganak pa kayo ng mga anak. Para ano? Para makumpleto na niya. Sigurado sa langit niya. Sige, manganak pa kayo ng mga anak. Manganak kayo ng mga anak na sigurado. Mga kapatid, patuloy nga ang biyaya ng Diyos sa atin na lagi tayong protektado sa araw-araw. Lalo na dito sa mga kumakalat na mga virus, may bago na. Kung ang Diyos may mga bagong revelation, si Taning naman may mga bagong virus na dinadala sa buong mundo. Pero God is in control. Hinahihintulutan lang naman ng Diyos yan eh. Kasi ang final say, ang Diyos ang didesisyon ng lahat ng bagay. Eh ilang bilyon taon na bang namumugigi si Satanas? Sinasabi ng mga scientists, ang universe daw 15 billion years. Estimate nila, 15 billion years. Eh una pa doon ang mga anghel eh. Una pa si Lucifer doon. Ilang billion taon kaya doon si Lucifer. Pero hindi pa rin siya hinatulan lang sila. Pero yung punishment wala pa eh. Kaya patuloy pa naghahasik ng lagim si Satanas na kumukuha pa siya ng mga alagad niya eh. Nagre-recruit siya sa bawat bansa eh. Ngayon, bawat isinisilang ng mga anak, sigurado sa langit yun, mga sanggol yun eh. Sapagkat kung hindi kayo magiging bata, hindi kayo makakapasok sa langit, sabi ni Kristo. Katulad ng bata. God is always in us, always with us, always for us. Hindi siya umiidlip. Ang Diyos ay lagi nakatutok sa atin. Inaalagaan niya tayo. Sabi sa Joshua 1:9, basahin natin. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manlupay-pay man. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. So kahit saan tayo magpunta, nandun ang ministering angels para alagaan tayo. Kasi yun ang pag-aalaga ng Diyos eh. Sabi, hindi baga ang mga ministeryong espiritong ito ay naglilingkod para sa kapakinabangan ng mga maliligtas. So ang trabaho ng mga anghel ngayon, alagaan tayo. Hanggang sa makakumpleto na ng bilang. Pag nakumpleto na, ang bilang ng Injil, ayun na. Bababa na ang Panginoong Hesus at matatapos na rin ang ating pagtitiis, pagpapakahirap ng pagsunod. Pagkat hindi nababaliwala ang gawa natin sa Panginoon, sabi ng 1 Corinthians 15:58. Basta't magsipagbunga lang tayo, humayo tayo at magsipagbunga at manatili ang bunga. Manatili tayo sa Diyos, mananatili ang Diyos sa atin. At ang Espiritu na nagbibigay ng mga kaloob sa atin, hinihinog yung lahat ng kaloob. Kasi bunga yun eh, fruit of the Spirit, hinihinog niyang mabuti. Pag nahinog na at ready na tayo, nababa na Panginoon, kukunin na tayo. At yung lahat ng gawa natin sa Panginoon, lahat ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, hindi na babaliwala yun. Araw-araw kasi sinusulat sa aklat ng buhay. Lahat ng gawa natin, mabuti man at masama, isinusulat yun sa aklat ng buhay. Kasi may rewarding na magaganap sa langit ayon sa ginawa nating mabuti at masama. Hindi katulad ng mga unbelievers, hahatulan sila ayon sa ginawa nila mabuti o masama. Doon sila hahatulan kasi hindi sila sumasampalataya. Wala sa kanila ang Diyos. Nabubuhay sila sa sarili nilang karakter, personalidad. Yung mabait, talaga mabait yun. Yung matalino, ano sabi ng Diyos?
Iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong, isasantabi ko ang kabaitan ng mababait. At iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, sabi sa 1 Corinthians 15:58, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag kayong makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Nagtanong yung mga Israelita, paano namin magagawa ang gawa ng Diyos? Sampalatayanan nyo yung aking isinugo. Be born again. Isisilang kayo muli sa bagong pagkatao, sa Espiritu, upang sumain nyo ang Espiritu Santo. At pag nasa inyo na ang Espiritu Santo, siya ang gagawa ng lahat ng bagay. Yung lahat ng ipinagagawa ng Ama, nagawa na dahil ginawa na niya para sa atin. At ang Espiritu Santo ang nagpupulpil nun. Yung gawa ng Diyos na yun, siya ang nagpupulpil. Kaya lagi lang tayong magpakatatag, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Nandiyan siya. Kahit bumabagyo, umuulan, umaaraw, kahit anong weather, kasama natin lagi si Kristo. Kaya sabi ni Kristo di ba kasama niyo ako? Ang hina ng inyong pananampalataya. Sabi ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Ngayon, ang pagpapalakas ng pananampalataya natin, isasalang ka. Ma-experience mo talaga ang affliction, ang hirap, ang persecution, lahat. Susubukan ng faith mo kung totoo ka. Para sa iyo, para malaman mo kung totoo ka, yun ang pagsubok sa atin. Kasi alam na nga ng Diyos nasa sinapupunan pa nga lang ng alam na niya Si Jeremiah, alam na niyang propeta Sabi sa Jeremiah 1:5. Ano pa lang pitos pa lang si si Jeremiah. Alam na ng Diyos, predestined na si Jeremiah. Kaya nasa pitos pa lang tayo, may plano na ang Diyos sa atin. Alam na ng Diyos kung sino yung sasampalataya sa Kanya. Alam na ng Diyos kung sino yung magtitiis na kasama niya. Kaya yun ang pinili niya. Kaya yung napili niya, tinawag niya. At yung tinawag naman niya, ay pinawalang sala niya. At yung pinawalang sala naman niya, ay ginastified niya. At yung ginastified naman niya, niluwalhati na niya. Sa Diyos, okay na lahat Kasi alam niya future. Tayo, hindi natin alam Kailangan mabuhay tayo ngayon lagi. Living for today. Ano yung ginagawa mo ngayon? Kailangan chikin mo sarili mo kung ikaw ba'y nasa pananampalataya. At alam naman natin na ang pananampalataya, pagsunod sa utos ni Kristo. Sabi ni Kristo yun sa John 12:48-49. Basahin ko muna yung Jeremiah 1:5. Bago kita ininyuan sa tiyan, ay nakilala na kita. At bago ka lumabas sa bahay-batay, pinabagin, banal na kita, inihalal kitang propeta sa mga bansa. So, predestined to Kasi ang predestination talaga ng tao, maligtas. Pumunta sa langit kasama ng Diyos. Yun ang talagang destiny ng likha. Pero binigyan yung free will Bagamat ang destiny ng lahat ng nilikha ay sa langit, nagbigay ang Diyos ng free will para malaman niya kung sino yung talagang totoo. Nasasampalataya sa Kanya, sino yung magtitiis sa Kanya hanggang wakas. Ngayon, alam na ng Diyos yun. Si predestined din, si Pablo, sa Galatians 1:15 din. Basahin natin yun. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, ay ako'y tinawag niya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So, pitos pala. Kasi pag may buhay, Diyos ang gumagawa nun Siya ang lumilikha ng buhay. At yung mga anak ng tao, regalo ng Diyos yung gantimpala sa atin yun. Sabi sa Psalm 127. Narito ang mga anak ay mana mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay-bata ay kanyang gantimpala. So ito ay binigay niya sa mga tao. Kaya pag meron tumibok na pitos sa ovaryo ng isang babae, ibig sabihin nag-intervene ng Diyos. May pinili na siya doon.
na egg cell, sperm cell na yun. Kasi ang sperm cell ng lalaki, billions and billions ang count niyan eh. Kaya nga pag chinecheck ang mga lalaki, ang taas ng sperm count. Ngayon, ang Diyos ang gumagawa ng buhay nun. Sa sinapupunan pa nan, pumili. Pero bilyon-bilyong sperm cell nun, pinili ng Diyos yung isa. Inugpong dun sa egg cell. Ngayon, yun, may plano Diyos dun. Katulad ni Pablo, ni Jeremiah, katulad natin. Katulad ni Brother Manny, predestined pala siya maging apostol. Ako pala'y predestined na maging pastor at obispo. So hindi ko alam yun. Ngayon lang natin nalalaman. Kaya pala yung mga pinagdaanan natin, balikan niyo yung mga pinagdaanan nyo, nandun na yung pagbubukod ng Diyos. Pinapatay kayo, hindi kayo mapatay-patay. Gusto nyo lang maglabo, hindi kayo nakapaglabo. Ang buhay mo, wala nang saysay, nagkakaroon ng kasaysayan. Kasi may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang plano niya nga, dalhin tayo sa langit, sa tunay na buhay. Ang tunay na buhay kasi, yung eternal na buhay. Kasi dalawa yung eternity. Eternal damnation, eternal life. Ngayon saan ka pupunta doon? Yun ngayon ang kailangan pagtuunan mo ng pansin eh. Saan mo ba gusto pumunta? Eternal life o eternal damnation? Yung eternal damnation, dali lang nun. Wala ka lang gagawin. Steady mo lang sarili mong ganyan ka. Huwag ka na gumawa ng kahit ano. Sa impyerno ka na pupunta. Pero yung mga eternal life na ibibigay, may gagawin ka. May gagawin ka katulad ng Diyos, gumagawa. Hanggang ngayon, gumagawa pa siya. Si Jesus Christ hanggang ngayon gumagawa. May gagawin ka, gawa ng pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon sa John 12:48, ganito ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayong gusto sinasalita. So kasi nung araw, natatandaan niyo yung mga Rex Humbard Ministry, yung mga sina Reverend Moon, sina Jimmy Swaggart, ang gagaling nila mag-preach, di ba? Asan na sila ngayon? Asan na yung mga iyon ngayon? Nawala na, di ba? So hindi kasi ganun eh. Ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nagdadagdag ng mga kaluluwa sa iglesyang itinatag niya. Pag hindi niya itinatag ang iglesia, mawawala na lang yun. Hindi na mag-i-exist. Mawawala na lang. Kasi ang tunay na iglesia ng Diyos, eternal eh. Pinamumunuan ng eternal na Diyos, pinananahanan ng eternal na Espiritu. Kaya may eternal na buhay tayo. Kaya napaka-importante yung pagsunod. Kasi meron sa nasabi, tanggapin mo si Jesus Christ bilang Diyos mo tanggapin. You are saved. Hindi may gawa eh. Kapag hindi gumawa ang pananampalataya, patay yun. Nagiging perfect lang ang pananampalataya pag may gawa. Ang ituro nung araw sa mga ibang born again eh. Tanggapin mo lang si Jesus Christ bilang Diyos. Ligtas ka na. O yan demonyo, gano'n di. Ba't hindi ligtas? Ba't hindi ligtas yun? Di ba? Kasi God is in control nga eh. Ang Diyos ang kumukontrol ng lahat ng bagay. Kaya pag may nangyayari sa atin kahit ano, mabuti man o masama, it's in God control. Relax ka lang. Kasi sa atin, wala nang masama o mabuting bagay. Wala nang weather sa atin. Kahit winter, spring, summer, or fall, hindi na. Nabubuhay tayo sa Espiritu eh. Kasi pag nabubuhay sa Espiritu, kahit anong panahon, Espiritu pa rin yun. Ganon din ang pananampalataya natin. Spiritual na tayo eh. Meron tayong supernatural behavior. Kahit winter, spring, summer, or fall, yun pa rin tayo. We are like God. Steady lang tayo. And see the salvation of the Lord. Be still and see the salvation of the Lord, sabi ng Diyos. Kaya napakahalaga, yung pagpapatuloy ng pananampalataya. Ang gagawin mo lang, magpakatatag,
magpakatibay, magpakalakas sa pananampalataya. The rest is to God. Pag nakita ng Diyos na gustong-gusto mong magpakatatag, gustong-gusto mong magpakatibay, gustong-gusto mong magpakabanal, gustong-gusto mong sumunod sa Diyos, o siya na gagawa. Bubuhatin niya yung krus natin araw-araw. At lahat ng laksanak sa mga anghel na nakadestino para sa iyo, active lagi yun. Pagkilos mo pa lang, nandun na talaga sila. Susubaybayan ka na, hindi ka pababayaan. Kasi gano'n ang Diyos natin eh. He never sleep. Sa Psalm 123 yata yun. Hindi ko rin matandaan. Ang Diyos natin hindi umiidlip eh. Kasi sa langit walang tulugan eh. Wala namang ano dun eh. Wala namang gabi na dun eh. Sabi sa Revelation 22. Revelation 22, walang tulugan dun. Kasi ang natutulog lang naman yung katawan. Bakit? Mahina yan eh. Napapagod yan. Nauuhaw, nagugutom. Kailangan matulog. Eh, ang Diyos ba'y may katawang laman? Espiritu siya. Kaya pag tayo na born of the Spirit, natutulog pa rin tayo kasi may katawan pa tayo eh. Pero kapag nasa langit na tayo, at ang katawan natin glorified na, hindi pwede hindi glorified ito, mamamatay ka. Tsaka hindi ka makakapasok sa langit. No flesh and bone can enter heaven. So kailangan ma-born again, ma-justify ang spirit, mapabanal ang kaluluwa, at yung katawan niya papalitan ng glorified body. So, pag nandun na sa langit, wala nang tulugan. Laging araw dun, lagi tayong gising dun. Walang tulugan dun, laging gising. Sabi sa Revelation 22:5. At hindi na magkakaroon pa ng gabi. At sila hindi nangangailangan ng liwanag daw ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos at sila'y maghahari magpakailan-kailanman. Kasi alam nyo, yung sinasabi ng mga doktor, kaya tayo natutulog, pag yung madilim, ang utak natin, na-realize ng utak natin, o madilim, magsisikret siya ng melatonin. Pag nagsikret siya ng melatonin, makakatulog ka. Eh ako, sira na yung melatonin ko eh. Ay umiinom na akong gamot pampatulog eh. Nung ma-stroke ako, wala eh. Nawala ang antok ko eh. Hindi ako natutulog. Diri mo, 7 araw ka, walang tulog, araw at gabi. Namamaalam na nga ako sa kanila doon. Eh, saka naman nakakita nung walang tulog. Puro gising. Wala pa sa langit pa yun. Eh, may katawan pa ako eh. Kasi pag natutulog daw ang tao, doon nare-repair yung cells. Kaya napakahalaga ng tulog. Kaya malaki yung sweldo ng call center agent eh. Sira lagi tulog na. Eh, kinakailangan naman, kahit iba-iba oras na tulog, ma-realize nila. Na-realize ng tao, hulihin niya. Ano ba yung oras ng tulog niya? Laging yun ang cycle, hindi niya babaguhin. So kahit anong oras pa rin, basta kompleto pa rin ang tulog, walang problema. Babangon ka malakas, okay yun. Kahit 3 oras, 4 na oras ka natulog, basta malakas ka. So God is in control, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. If God is with you, who can be against you? Kaya huwag kayong matatakot sa mga nagaganap sa buhay nyo, kahit ano. Wala na tayong kinatatakutan. Isa lang ang kinatatakutan natin ang Diyos. Kaya sabi, matakot ka dun. Huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Matakot ka dun sa makatapos patayin ng katawan, eh may kapangyarihang ibulid ang kaluluwa mo sa impyerno. Eh sino ba yun? Diyos yun eh. So doon lang tayo mag-focus, mga kapatid. Magpakabanal-banal tayo sa espiritu at kaluluwa. Yung katawan, nandyan yan. Ginagamit ni Satanas yan para sa kasalanan. Nandyan ang lahat ng kasalanan sa katawan. Kung hindi mo susupilin ang katawan, gagawa ng kasalanan niya. Kailangan supilin mo, sabi sa 1 Corinthians 9:27. Ito si Pablo na nagsasabi nito ha. The greatest apostle to. Nasa kanya matitinding revelation tsaka kay John. Ito binigyan ng Diyos ng karunungan ng todo. At siya yung talaga nakapagtatag ng iglesia sa buong Asia na marami. Lahat yung 7 churches na yun eh. Ginamit ng Diyos to si Pablo para maitatag sa Minor Asia eh. Pero tinan mo sabi niya, 1 Corinthians 9:27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, sa pangangaral ko sa iba, eh ako naman ang makita ko eh. Yun ang fear of God.
Kaya sabi ni Pedro doon sa 1 Peter, kung tayo nga matuwid, bahagya na maligtas eh. Yun ang fear of God, yun ang mga man of God. Hindi mo makikita may kayabangan. Sabi doon sa Philippians 3:12. Kasi dito mo makikita mga man of God. Si Brother Manny, tignan nyo, ang pagka-man of God, hindi mo makikita tila mayabang yun na nasa walang hindi palalo. Pag nagturo, talagang turo lang simple. Walang malalalim na turo, puro mabababa. Katulad ni Brother Ross, huhukayin mo ba ibig sabihin, kung ano ibig sabihin, tinatalakay, kung ano pang mga espiritu, mga intuition. Hahalo ka. Si Brother Manny, simple lang payak Katulad ni Jesus Christ, sabi niya, hindi na ako magsasalita ng mahihiwagang salita, kundi simpleng salita, maiintindihan nyo kahit bata. Yun ang tagapagturo talaga. Pero kita mo sa kababaan ni Pablo, ito sabi ni Pablo sa Filipos. Philippians 3:12. 3:12. Hindi siya ako'y nagtamo na. O ako'y nalubos na. Kasi sabi niya, I have fight a good fight of faith I have kept the faith. Iaalay na ako pagkat malapit na akong iaalay sa Diyos Napakalapit na. Pero kita mo sinabi niya sa Filipos, hindi siya ako'y nagtamo na o nalubos na. Alam na ni Pablo, nagtamo na siya, nalubos na na perfect niya, faith Pero sa kababaan niya, kita mo sinasabi ng puso niya. Hindi siya ako'y nagtamo na o nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinahanap. So, ganun din tayo. Kalimutan na natin yung nakaraan. Naging masamang tao talaga tayo pinatawad ka naman naging corrupt tayo. Walang iya tayong tao. Si Pablo ganun din Sabi niya, ako pa nga ang numero unang manguusig Pinapatay ko ang iglesia dahil wala akong pananampalataya. Sabi niya sa 1 Timothy 1:13 doon. Kasi wala siyang pananampalataya. Pero nung malaman niya na sinuportahan niya ang iglesia. Pinagtatag siya ng Diyos na iglesia. Pero sabi niya, hindi siya natamo ko na, naabot ko na, kundi ako'y nagtutumulin. Na nililimot ang mga nakaraan, nagtutumulin ako doon sa future. Na maabot ko yung future na yun, tanggapin ko yung putong. Sabi sa 2 Timothy 4:7. Kasi ganun din ang magiging kapalagayan natin Sabi ni Pablo, I have imitated Christ. Imitate me. I have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Maging katulad lang din tayo ni Pablo. Sapagkat 2 Timothy 4:7 umpisahan natin. Hindi, sa 6. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanay ay dumarating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Kaya sabi na, hindi sa natamo ko na o nalubos ko na Kasi natapos niya yung takbo yung vocation na binigay ng Diyos sa kanya. Yung kalooban ng Diyos sa kanya na siya ay mangangaral, o bishop, apostol, tagapagturo, tagapangaral, naganap niya lahat yun. At iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon, natataan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Natapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So tayo na yun Tayo na yung naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sana bumaba na ang Panginoon para matapos na ang ating pagtitiis, paghihirap. Kasi yan ang pinakamahirap yung maghintay Yan din ang kahinaan ko. Tamad na tamad ako yan sa paghihintay. Mainipin ako Kaya si baby talaga natatawa ako doon sa asawa ko na yun. Natakot na siyang kausap ako sa date Pag may date kami, nakukunan na talaga Nagtatrabaho siya sa White Plains. Ako sa Makati. Sabi niya, samahan mo ko. Sabi ko, saan tayo pupunta? May bibilin ako Sige, manood na rin tayo na sine. O sige, makita tayo ng alauna doon sa Manuela. Kasi mas maganda, malapit siya doon. Malapit din ako. Makati, sa crossing yun.
Makita tayo sa Manuela, alauna. May grace period doon na 5 minutes. Pag alauna 5, wala ka pa, iiwan kita. Sabi ni baby, sige. Dumating ako doon, baka 5 to 1 yata. May nga tindahan doon ng fishbowl, tsaka kumain muna ako. Tapos inaabangan ko si baby. Nakatago ako Sinisilip ko doon sa darating. Aba, alauna, wala pa. Alauna 5, wala pa. Di, tumalikod na ako. Sumakay na ako ng biyahe. May biyaheng doon, Pasig, tsaka Quiapo Lumipat ako sa kabila. Sumakay na lang ako doon. Naka-stribo na lang. Tapos dumating pala si baby. Alauna 7 yata, sabi niya. Sabi niya, ba't naman wala ka doon? Sabi ko, ano ba, usapan natin. Alauna. Anong oras ka ba dumating? Alauna 7. Di ba grace period 5 minutes? Di, kulang ka ng 2 minutes Malis na ako, usapan yun mula nun, alam nyo, kada kami mag-uusap, nanguuna pa siya sa akin. Kasi alam niya, maiiwan siya Ganon din sana tayo Pag sinasabi ng Diyos, malapit na ako dumating, ayan yung mga signs Kita nyo na ang mga signs. Mauna tayo sa pagpunta doon sa lugar ng date natin. Sabi sa Amos 3:3 ang ganito. Makakalakad baga ang dalawa na magkasama liban na sila'y magkasundo? Makakalakad ba yung dalawa na magkasama maliban sila'y magkasundo? So may pagkakasunduan bago lumakad. Katulad namin ni baby. Bago kami bumili ng bibili niya at manood ng sine, may usapan, alauna 5. Yun ang usapan, so gawin mo, ganun din ngayon May usapan ng Diyos maganda kayo, sabi ng Diyos I am like a thief in the night. Alam mo na, like a thief in the night, huwag kang maging gago na katulad ng 10 virgins. May dala silang lampara, wala naman langis. Paano magsisindi mo? Walang fuel. May Holy Spirit nga, hindi mo pinagagana kapangyarihan ng Espiritu. Lagyan mo ng langis. Do not stop the fire of the burning fire of the Holy Spirit. Hamong mag-aalab lagi may fuel. Para anytime dumating siya, sabi ng Diyos, pag dumating siya sa first watch, second watch, third watch, nahahanda kayo pagkat anak tayo ng mga araw, hindi anak ng gabi. So maghanda ka lagi. Hindi mo alam ang oras at araw na. Si Kristo nga, hindi alam Tayo pa. Si Jesus Christ, naghihintay lang sa Ama kung kailan niya sasabihin ng Ama, baba na. Kaya walang tigil ng prayer ang Panginoon sa langit. Kasi siya rin mismo hindi niya alam ang babae. Mahal niya tayo mga kapatid niya Kasi ibinigay, sabi sa John 6:44-45 Ito sabi ng Panginoong Jesus, walang tao makakalapit sa akin, maliban na ang Amang nagsugo sa akin. Ang sa kanya magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. O sigurado, rapture ka kung mamamatay ka. Kung buhay ka, hindi ka mamamatay. Sinisigurado yun na hindi makakalapit kahit sino sa Panginoon pag hindi ibinigay ng Ama. Sino ba yung ibinigay ng Ama? Ito, sa 45, nakasulat din. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan sila lahat ng Diyos at bawat nakarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. So maririnig mo ang tinig ng Ama at matututo ka, malalaman mo kung ano dapat mong gawin, lalapit ka kay Kristo. Hahanapin mo yung itinayo ng Diyos na iglesia at dadalingan ng Diyos doon. So yun ang proseso. Kaya nakita nyo, nung maligtas kayo, wala naman nag-ibanghelyo talaga sa inyo. Meron ba? Ako wala nag-ibanghelyo sa akin, Espiritu Santo, diretso. Si ano nga, sabi nga ni Molit ng isang araw, yung ba pag misyonaryo o ilari yung pag ginagawa na, okay ba ako? Ginawa natin yan, wa-effect yun Wala nangyari doon. Ikaw, tsaka si Molit at si Albert, inibanghelyo ka ba namin?
O di ba kung sana lang kasama ka na namin dito? Di ba? Naudyukan lang kayo ng Diyos na magpasya na magtuloy-tuloy, makinig nga sa samampalataya. Wala eh. Sino ba na ebanghelyo natin? Sige nga. Hindi, yung talagang inabanghelyo talaga. Yung nag-missionary work. Wala naman tayo. Yung pupunta ka sa labas. Maghahanap ka ng kaluluwa. Hindi. Alam ng Diyos kung sino maliligtas eh. Idadagdag niya sa kanyang iglesia ang mga maliligtas. Eh bakit ba naidagdag ang marami doon? Eh nakita ng mga tao yung kababalaghan. Yung patay na bubuhay. Yung lumpo lumalakad. Yung bulag nakakakita. Ganun ang ginawa kay Brother Manny. Kaya nagka-iglesia. Ang patay na buhay, ang lumpo nakalakad. Ang mga demonyo lumalayas. Pati nga sabi ko nga kay Molen, alam ko si Brother Manny may kinuwento eh. Sabi ng Diyos sa kanya, punta ka doon sa sanctuary, sa Baras, magtayo ka ng sanctuary. Sabi niya, saan ako pupunta dyan? Ituturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. Pag may nakita kang krus na puti, yun yung doon ka bababa. Eh di dire-diretso, yung lugar ng painan na may sanctuary, may krus na bakal doon na puti, natatandaan niyo. Ewan ko, nano pa ba yung krus na puti na? Bumaba siya. Pagbaba niya, sabi ng Diyos sa kanya, umakyat ka doon sa bundok, tuturo ko sa iyo kung saan mo itatayo ang sanctuary. E di umakyat siya. Inabot na ng gabi. Hapon na siya pumunta doon, inabot siya ng gabi, madilim na. Nung umakyat siya, biglang may tumayong higanting malaki-malaki na nakbo. Sabi ni Brother Manny, ako sana tatakbo. Ang problema, siya nanakbo. Hindi na ako nanakbo. Nanakbo siya, natakot siya, di sige, ako yung matapang. Si Brother Manny, kaya ko yun pag nagkwento. Kasi ano yan author yan storyteller yan Nagko-compose siya ng mga istorya. Creator yan si Brother Manny, artist yan Pati drawing, siya nag-drawing ng mga logo. Pati yung mga binibigay nung dati sa amin, yung parang mga libro na isinusulat, tinitiyaga niya isulat ang mensahe ng Panginoon doon. Artist si Brother Manny. Kaya kita mo, iglesia natin, talagang ang Diyos ang nagtatag. Nung panahon na yun, wala pang nag-speaking in tongues, mga anak lang niya. Sabi niya sa Panginoon, ganun, Lord, hindi ako nag-i-speaking in tongues. Sila mga anak ko nag-i-speaking in tongues. Saka may mga gifts. Ang daming gifts, mga prophecy, kung ano-anong gifts. Kasi nagbuhos nga ng gift, nagtatayo ng iglesia. Kailangan makita ka babalagan para maitayo yung iglesia. Noong mga panahon na yun, si Brother Manny, nilalapitan lang ng mga pari yan. Ang pangalan ng LCJ nun, Charismatic Healing Community Center of the Philippines. Ang nagre-represent sa Pilipinas, yung iglesia natin na itinayo ng Diyos kay Brother Manny. Kasi nung araw, connected si Brother Manny sa Catholic. Siya yung parang pinaka-presidente ng Virgin Mary, kay Virgin Mary. Siya yung parang presidente. Tinawag na siya ng Panginoon. Nagmanifest sa kanya yung power ng Diyos. Kada merong healing, siya tinatawag. Siguro, kumikita yung mga pare. Siyempre, magbibigay ng pera, tumatanggap yung mga pare. Lately, nung tawagin na talaga siya rin, iniisa-isa na siyang i-establish, pinaalis na siya doon sa Katoliko. Hanggang sa ayun na nga, naitatag na. Nung nandun na siya doon sa sanctuaryo, meron siyang, kung inabot niyo yun, ewan ko ngayon kung ano na nangyari doon. Sa sanctuary nandun, siguro karumalduman na yung lugar na yun. Pinagharian na ng mga prostitute yun at kung ano-ano masasamang tao. So, ang iglesia natin, established by God talaga. Ngayon, magpakatibay tayo, magpatatag tayong remnants. Kasi remnants lang tayo. Tayo lang yung mga labi. Sabi sa Isaiah. Isaiah 1:9. Kung hindi nag-iwan sa atin na mapakaunting labi ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya tayo sana ng Sodom at Gomorrah. So lalos din sana tayong lahat. Kung hindi lang ako naturuan ng Diyos na manatili sa aral ng apostol at magtiyaga talagang ganapin ang kalooban ng Diyos, wala na rin ang Palatine Church. Lalos na tayong LCJ Ministry, wala na. Pero mapala tayo na naitatag tayo ng Panginoon. Biruin mo yun. Binigyan tayo ng pintuang wala na makapagsasara. Hindi makapapanaig ang demonyo laban sa iglesia ang itinayo ng Diyos. Mapalad tayo because God is in control. Alam niya kung sino pananatiliin niya. Yung matatapat, pananatiliin niya. Sabi sa Psalm 23.
23, ano ba yun? Psalm 31:23. O ibigin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga banal niya. Pinapapalagi ng Panginoon ang tapat at pinaghihigantihan lubos ang manggagawang palalo. Si Brother Manny, kaya pinanatili ang ministeryo, hindi siya palalo eh. Ano siya mababa siya. Hindi katulad ni Brother Ross, palalo. Ang gusto, biruin mo, mag-establish ng 7 bishop all over the Philippines. Kasi may nagme-mensahe, propeta, makikilala kayo sa buong Pilipinas. Pag naririnig kayo, ano naman yung makilala sa wala naman ka-importansya nyo, kahit hindi tayo makilala. Ang importante, nasa Diyos tayo. O ganun lang naman. Ako, pinakikiramdaman ko mga propeta, yung mga sinasabi nun, mga nung araw in-establish, hanggang sa yun nga, nakumpleto na iglesia ngayon. Ngayon, wala nang masyadong kababalaghang ginagawaan ko sa iglesia. Turo lang. Manatili tayo sa aral ng Diyos. Remaining, para matiyak ang kaligtasan. Nandun na tayo sa 1 Corinthians 15:1-2. Kasi iba yung yung pag nagsisimula pa lang, katulad nung araw, nung likhain ng Diyos ang tao, dadalawa lang si Eva at si Adan eh. Kaya anong kailangan gawin ng Diyos dun? Utusan sila magparami. Kaya dumami. Ngayon madami na ba? Huwag na tayo magpadami, dami-dami na eh. Mag-control na tayo, kaya nga ino-okay yan ng Diyos yung mag-control. Huwag pumatay, huwag abortion. Control. Maraming way ng control eh. Merong pills. Merong huwag kayong mag-sex. Kung kaya nyo. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya maybe nagpala. Pero bago ako ginawa yun, pumusulta ako kay Brother Manny. Kasi hindi ako gumagawa ng isang bagay, lalo na big deal yung desisyon. Hindi ako hihingi ng counsel. Magpapa-counsel ako. Brother Manny, may problema ako eh. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, ang dami naming anak eh. Baka pwedeng hindi na mag-anak. But ano ba sinasabi ng konsyensya mo? Yun na nga ho eh. Parang, di gawin mo. Okay yun. Sinasabi naman, hindi ka naman na sinusurot ng budi mo. Hindi oh. Go. Kay Brother Ross, ako nagpa-counseling nun. Nung una. Kay Brother Ross, ayoko na. Sabi ni Brother Ross, kontrolin mo sarili mo. Huwag kayong mag-say. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi pwede. Kailangan kontrolin mo. Iba counseling, hindi ko na gusto. Lipat ako talaga. Talaga si Brother Manny, ang teacher talaga. Kasi itinanyag ko yan si Brother Ross, ang guro ng iglesia. Talagang ibinandera ko, tapos nung bandang huli, alam mo, nagalit sa akin si Brother Ross. Napansin ko rin yun, sabi ko. Kasi sabi ko, ba't ganito taga-Barat? Ang lamig-lamig sa akin dati pag nagpupunta ako doon. Mainit eh. Ang lamig-lamig, lagi nakatingin sa akin. Tinanong ko si Ernie. So Ernie, may problema ba tayo? Sabi ni Ernie, oo, may problema. Ay ko, ano problema? Ikaw. O ba't ako naging problema? Galit sa'yo si Brother Ross. Ay, bakit? Sabi ko, bakit? Sabi mo daw, wala nang visa yung pagtuturo niya. Ayun ba? Hindi yun ang sinutukoy namin ni Manuel. Ala na visa. Naglolokohan lang kami ni Manuel, hindi siya. Ba't siya? Wala namang visa ba talaga pagtuturo niya? Kaya, pati sarili niya, sinisisi niya. Sabi ko, pakitawag mo nga si Brother Ross, maghinuman na lang kami. Ay ko, inuman tayo. Hindi naman nagpunta. Ang nag-inuman, kami ni Elmo. Sabi ko, ba't gano'n nagtatampo? Bishop yun nagtatampo. Anong klaseng bishop? So nakikita ko yung mga gawa nung araw. Nire-report lahat ko kay Brother Manny. Report lang ako ng report kay Brother Manny. Hindi nila alam, lahat ng ginagawa ko, may ano ng ano yun, patron ng Supremo. May basbas, kumbaga sa mga drug cartel, may basbas ng Supremo yun. May basbas ng drug lord yun. Hindi ako gagawa ng isang bagay na walang basbas. Loko, tanga. Kaya kapag kinukwestiyon ako nun si Sister Benji, kinukwestiyon ako nun. Doon si Larry, ini-influensyahan si Brother Manny. Sabi ko, ano? Ako? Ang nag-i-influensya kay Brother Manny, Espiritu Santo, hindi ako. Ano? Magagawa ko kay Brother Manny. Huwag ang dinidesisyon. Ako na nag-influence. Lagi ako may kasalanan. Kahit Holy Spirit yung nagsabi, dadalhin daw ang iglesia sa Santo Tomas Ano magagawa natin doon? Dito mo doon tayo. Kaya nga dinala ni Brother Manny iglesia sa Santo Tomas Message sa kanya. Kumukontra to si Sister Benji, si Brother Ross. Kinokontra nila yung desisyon na ba't mo kinokontra?
ang desisyon ng apostol, kayo ba hinirang? Nagagalit sila sa akin. Pinagtatanggol ko lagi si Brother Manny. Eh pag pinagtatanggol ko, hindi naman sila makaporma. Kasi pag sisitahin nila, sabihin ko, huwag niyo mong sitahin. Kausapin niyo si Brother Manny. Siya nag-uutos sa akin kung anong gagawin ko. Kausapin niyo. Hindi naman makalapit. Hindi naman nila makakausap. Mga kapatid, tapos na yung ating preaching, tapos na din ang kwento. Amen?